again to my mini vlog! So for today's video mga mima, dahil ako'y nakapagpahinog ng avocado, tayo ay gagawa ng masarap na dessert. Bago ako mag-prepare ng aming lunch mga mima, ito munang inasikaso ko para na mamapalamig ko rin siya sa ref. Mas masarap kasi ito kapag malamig. Nakapagpahinog pala kami ng avocado mga mima ng 3 piraso, pero 2 lang munang gagawin natin. Actually, last 3 pieces na lang talaga tong avocado ko mga mima, kaya inutag si kayo. Nabitan din kasi ni Kuya Sander tong avocado mga mima. Kaya hayaan, may kaagaw tayo. Pero okay lang. So itong dessert na ginagawa ko para na sa amin 2 to ni Kuya Sander. Kaya 2 naman yung ginawa ko para hati talaga kami. Hindi naman mahilig dito si Pepsi, kaya para sa amin lang talaga to ng Kuya Sander. And then, after kong makat into bite sa isang ating avocado, yan, lalagyan ko na ng condensed milk. Yung nakasachet lang ginamit ko mga mima kasi konti lang naman ang kakailanganin ko. Pero hindi ko rin iubos yung isang sachet na yan mga mima kasi matamis na pag nilahat ko. So ayun, nagtira lang ako ng konti. Siguro mga 3/4 yung ginamit ko. Yung 1/4 itatabi ko para naman sa isa pang pirasong avocado. Then next, lalagyan natin ng powdered milk. Mas masarap kasi mga mima pag may ganito. Pero pwede rin naman dito yung evap. But for me, mas perfect itong powdered milk kasi nga hindi na ako naglalagay ng yelo mga mima. Bali pagkatapos niya, ilalagay ko na siya sa rep at palalamigin. Tansyameter lang naman ang ginawa ko dito mga mima. Tinansya ko lang din yung gatas and then the powdered milk. And then yan, nilalagay ko na sa ref para naman ako mag-asikaso na ng aming lunch. And for our lunch mga mima, nagpaksiw lang ako ng isda pero hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero hindi siya Gigi mga mima ha. And ito na yata yung pinakamurang version na nabili ko ng isda. Pero masarap naman siya mga mima, mananam. Nung maluto ko ng aming lunchy, bay sinangag ko naman tong tira naming kaning lamig kagabi. Kasi hindi kami nagsikain kagabi mga mima. Kaya ayan, ang daming tirang kanin. Kaysa masayang, isasangag ko na lang siya. So for our sinangag, maglalagay lang ako dito ng turmeric powder mga mima. Pampakulay lang sa ating sinangag para naman maganda siyang tignan. And then, naglagay din ako ng asin and the vetchin. Konti lang nilagay kong vetchin mga mima. And then, mekos-mekos mo lang mima hanggang lahat-lahat ay mag-combine at maging ganito ng kanyang itsura. O, diba? Nagmukha na talaga siyang Java rice. Mas okay nga sana to mga mima kung meron siyang mixed veggie Pero sa ngayon, wala. Kaya okay na yan. Mas masarap pala to mga mima pag binatilan mo ng itlog or lagyan mo rin ng hotdog. O, diba? May instant ulam ka na. Hindi mo na kailangan magluto pa. After ko sa kusina mga mima, pinuntahan ko naman na si Bebo para asikasuhin at paliguan na din. Halika na! Let's go, ligo na! Oh, Jiba, pasaway na Bebo. Aba, hindi ako pinapansin mga mima. Talaga nakatutok lang sa cellphone. Pero syempre mga mima, akong masusunod. So fast forward tayo, napaliguan ko na si Bebo niyan. At habang nililigo ko siya kanina, napansin ko medyo madumi na yung labas ng tenga niya. Kaya sabi ko, pagkatapos ko siyang bihisan, lilinisin ko yung tenga niya. Si Bebo pa naman paborito niya nililinis yung tenga niya mga mima kasi nakikiliti siya. Tsaka yung paglilinis ko kasi, parang kinikiliti ko lang din talaga yung tenga niya. And then, nung naramdaman niya tinigil ko yung paglilinis sa tenga niya, o diba, bumaba siya sa akin. At nahiga, sa wakas naiwan din ang kanyang cellphone. Kaloka tong baby na to. Kaya naman maayos ko ding nalinisan both side ng kanyang tenga. After kong malinisan ng tenga ni Bebo, napansin ko meron siyang sipon. Kaya ayan, nilagyan ko siya ng bib kasi marunong namang magpunas ng sipon yan mga mima. Kaya nilagyan ko na lang siya ng bib para siya na lang din magpupunas ng kanyang sipon kapag natulo. Ganun. Nice! Ayan nga mga mima at naku, tumugtog ang selos. Alam nyo ba pag naririnig ni Bebo yun, talagang iindak siya kahit nakaigayan. Pag narinig niya yung tugtog na selos, babangon talaga yan at sasayawin niya. Paano ihahato yung sayaw? Galing talaga mag-dance-dance ang Bebo mana sa mami. Lunchtime na pala neto mga mima. Iniinit ko pala yung tira naming ulam kagabi na sabaw. Nilagang baboy pala yan na may saging mga mima bells ko. At yan ang ulamin ng Kuya Sander. So nung hapon mga mima, nakatulog yan si Bebo. At habang siya itulog mga mima, nagkusot-kusot naman ako ng uniform ng Kuya Sander at pasukan na pala bukas. Kaloka. After kong labhan yung uniform ng Kuya Sander, nasikaso ko naman tong notebook niya mga mima. Nilagyan ko ng pangalan, grade, section, subject. Kasi mga mima, kapag
pag hindi ko nilagyan niya ng mga pangalan at saka ng subject, sus ko po, si Kuya Sander talagang rumble-rumble na naman ang pagsusulat niyan. Halo-halong subject na naman ang mangyayari. Alam niyo ba mga mima, sus ko po, wala man lang akong katalent-talent sa art. Hindi na nga maganda yung penmanship ko. Hindi pa ako marunong mag-drawing, sus ko po, kaya sabi ko paano kayang gagawin ko dito? And then, ginawa ko na lang din yung mga nakasanayan noong mga panahon ko. O, ba, yung maglalagay ka ng name, grade, section, doon sa first page ng notebook. So, ganun na lang din ang ginawa ko mga Mima Bells. Bahala na si Batman kung anong kalalabasan. Pero syempre mga Mima, kahit naman wala akong talent sa art, marunong naman akong tumingin ng malinis at hindi, di ba? So, doon ko na lang dadaanin mga Mima sa malinis tignan. O, Jiva, kahit naman pangit ang aking sulat, kung malinis naman tignan, pakak na yorn. Kaloka nga niyan mga Mima, kulang pala yung notebook na nabili ko, 8 lang binili ko, 11 pala yung kailangan. Sus ko po, napakarami pala nilang subjects. Magkakaiba na pala ang mga subject ng music at saka arts ngayon. Ano mga Mima, dati kasi magkakasama sa isang notebook yan eh. Anyways, bakit pa ba ako magtataka? Sus ko po, 2024 na ngayon. So, dyan pala mga Mima, pinagdidikit ko lang yung first page at saka yung second page para naman kahit papaano, makapal-kapal naman yung pinagsulatan ko ng name ni Kuya Sander at ng mga subjects niya. Habang ginagawa ko nga yan mga Mima, nasa gilid niya si Kuya Sander, binibilin-bilinan ko nga na kapag magle-lecture sila, tignan niya mabuti kung anong subject yung susulatan niya, dapat tama. Kasi baka mamaya nga magrambol-rambol. Eto nga mga Mima, buti na lang naalala ko na yung biyanan ko, binigyan pala si Kuya Sander ng sticker. Medyo matagal niya na nga naibigay ito sa akin mga Mima, pero buti na lang naitabi ko. So sa tingin ko ito ang nagsalba sa akin. Sus ko po, kaya gumanda ang aking ginagawa. Noong una, yung color blue lang ng sticker ang nilalagay ko kasi nga pang boy. Tapos sabi ko kay Kuya Sander, may pinakita ko sa kanya kaninang sticker na color pink, which is Hello Kitty yata yun. Pero maganda naman yung pagka niya, pink niya. Hindi ganun na pang babae masyado tignan. Kumbaga balance siya dito sa color blue. So sabi ko sa kanya, gusto niya bang ilagay ko din yon? Sabi niya naman, go. O di yun, nilagay ko to. So ang ganda nilang tignan. After ko nga mailagay yung mga sticker na yan mga Mima, bala ko nga sanang kulayan pa yung mga bawat name. Kasi ganun nung high school eh, di ba? Kaso nga lang, dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling sa art, hindi ko na tinuloy mga Mima, okay na yan, simplicity is the best na lang, ganun. Mahirap nang magsisi sa dulo mga Mima, imbis tapos na ako eh, baka mag back to zero na naman ako, simula ulit, ganun. Kaya ayan, sinunod ko na lang instinct ko at hinayaan ko ng tama na yarn. So after 1 hour ng aking pag-aayos sa notebook ng Kuya Sander, ito na ating finished product. Charan! Jiva mga Mima, okay namang tignan, diba? Tignan nyo naman yung sulat ko, kahit pangit o Jiva, at least pantay-pantay sa guhe. At ang pinaka-importante sa lahat mga Mima Bells, malinis siyang tignan. So yung name ng teacher ni Sander, hindi ko pa nilagay mga Mima kasi hindi ko pa naman knows ang full name ng kanyang teacher. So to be follow na lang yon. O Jiva mga Mima, nakaka-proud ang aking gawa. Wow. After ko nga sikasuhin yung notebook ni Kuya Sander, nagbukas naman ako ng parcel na dumating kanina. Para ulit to kay Kuya Sander mga Mima kasi nagpapabili siya ng bago niyang jacket. So ayan, tinignan ko siya ng bagong jacket online. So sana mag-fit sa kanya ng maganda. Mura ko lang tong nabili mga Mima, kasama ng shipping fee, parang 170 lang yata yung binayaran ko sa napakagandang jacket na ito. For me, sakto lang siya mga Mima para sa panahon natin na hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig kasi yung tela ng jacket is hindi ganun kakapalan. And then ito na ang fit kay Kuya Sander mga Mima, so perfect. Buti na lang talaga, sakto lang yung size na nakuha ko. Medium pala to mga Mima Bells. So kung gusto nyo nito mga Mima, ilalagay ko ulit sa comment section ng link. So that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!